Friday, March 8, 2024. Didman's Vlog 2024, episode 100, idolatry. Meron na akong nagawang study sa idolatry before, nung nag-start ako ng aking pag-document ng mga studies ko. So, yan. Yung page 0001, study on idolatry. Yung page 2 na yan kasi yung notes ko, may page 1, may page 2. So, hindi ko sinulatan yung page 1. Sinulatan ko yung page 2. Pero nung kinunan ko ng picture, 001. So, ganong karami itong studies na to. Hanggang 117, and then tuloy ako sa next series ng 1 hanggang 42. So, 159 pages ito. And buried yung mga topic niyan. Do it, not say it. Yung mga title. Oikumene Roman Empire. So, nung tiningnan ko yung previous studies ko ng haba pala. Ito yung study ng idolatry. So, page 2, idolatry din to. Tuloy siya, no? And then page 3. Okay. So, with respect pa rin sa obedience yung merong relation sa obedience yung idolatry, no? Kaya, hindi ko gagamitin tong material na to na nistado ko before. But since this one is related nga sa obedience, gusto kong tinan na lang natin yung itong sa Ten Commandments. Because this is the one na dapat nating sundin. And this is the one that is not, the church, our leaders are telling us not to follow this. Huwag nating sundin ito because we are no longer under this. So, ang dami nating na-miss. And then, kasi dito sa why gusto kong balikan itong Ten Commandments and focus on it. Kasi dito lang talaga clear na na natuko yung idols, So, nung time ni na Moses, ito yung idols, meron silang image, And this can be either copied yung heavenly creature, earthly creature, or water creature. Water. So, inisip natin, galing sa langit. Anghel yan. Huwag natin sasambahin yung mga anghel. Earth, huwag natin sambahin ang mga tao. Water, huwag natin sambahin ng isda. Hindi. So, water kasi dito tayo galing, no? Ito yung source natin. Dito tayo. From the waters, doon ang galing, ang earth at doon galing ang tayo. Well, anyway, paano ngayon pumapasok ang idolatry? Kasi meron tayong magiging malaking question na yung mga Christians ba, do they commit the sin of idolatry? Mas masakit yung tiyan ko. Do they commit yung sin of idolatry? Yes. Cut lang tayo sa chest. Huwag lang tayo sa chest kasi sumasakit yung tiyan ko. Bakit ko sinabing yes? Kasi first of all, first commandment, yung unang commandment ng Panginoon, sabi niya sa atin, at siya ang Diyos na nag-alis sa atin sa pagkakaalipin sa Egypt o sa mundo, yung bondage, sa kasalanan. So, siya yung nag-alis sa atin sa kasalanan at ginawa niya ito sa pamamagitan ng ating Panginoong Yesus. So, in effect, ang sabi sa akin, dapat maging Diyos natin siya. No? Ako lang dapat maging Diyos ninyo kasi niligtas kayo ng aking anak. Okay? So, sa Old Testament,
prominent ang God the Father kasi siya yung bida doon. And then sa New Testament, prominent ang anak doon kasi siya ang Panginoon ng bida doon. Now, unfortunately, yung kasi ang Ten Commandments ay nasa Old Testament, inassign ito sa Diyos at ginawa mabagsik ang Diyos, kinakailang sundin mo ito, pag di sinunod, papaluin kita. And then, pagpasok ngayon ng ating Panginoong Yesus, nagbago na yung tono, no? Inalis niya ni Kristo, kaya hindi na tayo pinapalo ng Diyos yan. Pag nabe-break natin kasi si Kristo ang susunod yan para sa atin. So, yun ang thinking. Unfortunately, meron tayong nakalimutan na meron tayong nakalimutan doon sa ganong klaseng teaching. Ano kaya ang feeling ng tatay? In-establish ng tatay yun ang disiplina, and then pagdating ng anak niya, inalis yung disiplina. Wow! Yan ang idolatry ngayon. Kaya pag yung tanong sa question na, do Christians commit idolatry? Sagot ko, yes. Kasi tinanggap nila ang Panginoong Yesus sa kanilang buhay. Inamin nila na si Kristo ang solusyon ng Ama para mapalaya tayo sa bandis ng kasalanan. Pero yung sinasabi ni Kristo sa atin na love me and keep my commandments, yung inutos ng tatay niya at inutos ni Kristo, isinantabihan. Ginawa ng mga Kristiyano na kalabanin ni Kristo, ng ating Panginoong Hesus, yung puso ng Ama, yung kanyang heart sa atin, yung kanyang pagmamahal sa atin. Ginawa nilang magkaaway yung dalawa. Nagkaroon ng family feud. So, yan nga yung pumapasok ang idolatry. So, si Kristo na tagapagligtas, si Kristo na Diyos, ay tinanggalin nila ng power at ginawa nilang isang idolo na lang. So, ang Panginoong Hesus ngayon ay nakadisplay na lang. So, pagka nagpipreach sa Sunday or Saturday or any day, Bible study, ang pinapakita si Kristo na nakaupo na pagkaganda niya, pagkabait-bait niya, at ang dami niyang ginawa sa tao. Wala na yung sinasabi na si Kristo ay buhay, at dahil siya ay buhay, siya ay sumusunod sa Ama, kinakailangan yung mga tao na nagsasabing sila ay Kristiyano, dapat sundin din nila kung ano ang ginagawa ng ating Panginoon. Kasi kasama yan sa third commandment Yung sa third commandment na, you shall not take the name of the Lord your God in vain. For the Lord, ibig sabihin ng Kristiyano ka na, dala mo yung pangalan ni Kristo, huwag mo itong sisirain. Huwag kang gagawa ng kasalanan. Ngayon, paano kang hindi gagawa ng kasalanan? Hindi mo susubayin yung utos niya. Hindi yung utos na binigay ng church. Kasi ang utos na binigay ng church, baluktot. Kinuha ang Bible verses, tulad nga nitong Ten Commandments, sinasabi ko sa inyo na merong kaligtasan sa pagsunod sa Ten Commandments, pero ang teaching ng church, walang kaligtasan doon. Bakit ganon? Kasi ginupit nila yung salita ng Panginoon, ito lang ang sinabi nila. You shall have no other gods. Huwag kayong magkaroon ibang iba, Diyos. Of course, asan yung kaligtasan doon? Wala. I-announce nila na ligtas ka, kaya dapat ang Diyos mo. Paano kung di mo siya ginawang Diyos? So, hindi ka naligtas, di ba? Pag hindi mo na sa Diyos, ibig sabihin, kasi kapag meron kang inilis, meron kang ipapalit. So, kung hindi mo Diyos, ang ginus mo ay yung idol, yung graven image. And then, yung graven image na yan, walang iba, kundi yung sinasabi rito sa 17. Si Kubet. Yung pagmamahal sa salapi, kasi yung salapi ang ginawang Diyos. Do Christians commit the sin of idolatry? Yes. When they start teaching that you don't need to obey the word of God. Words. Sinabi ng Diyos sa atin. So, balikan natin na ang word na yan ay dabar. Logos. At ang logos na yan ay nagkatawang tao at naging si Kristo. Okay? Bakit si Kristo ba naging exist lang nung pinanganak siya? Hindi. Ibig sabihin lang nito, yung utos ng Diyos, yung kanyang nature ay pinakita ng ating Panginoon Hesus. Siya ang salita.
Siya ang kumikilos para sa Diyos. Siya ang sumusunod sa Diyos. At ano man ang sabihin ng salita ng Diyos, susundin niya. Pag sinabi ng ating Panginoon na sa creation, let there be light. Binigay ni Kristo ang kanyang buhay para yung universe natin magkaroon ng buhay, ng light. Electromagnetic wave. Electromagnetic radiation. Si Kristo yun. Siya ang nagbigay ng power sa universe para mabuhay, para umikot, para magkaroon ng movement. Okay. So nakakalungkot tuturo tayo ng kakalabanan natin yung mga ibang religion tulad ng mga Catholic na blatan sila sa paggawa ng graven image, no? Sasabihin natin sa mga Catholic na kasalanan yan, gumagawa kayo ng graven image. Pero pagkatanungin mo naman ang Catholic, sasabihin nila, saan inutos yan? Saan? Sa Ten Commandments. Wala naman yan sa Ten Commandments nila. So, ano yung pasusunod mo? Wala. Nakita nyo, so pagka ang kautusan, kapag ang salita ng Diyos ginugupit, kaya nang gawing ang lisensya ng mga tao para hindi nasundin ng Panginoon. Ang Ten Commandments kahit kailanman hindi nagturo ng mali. Ang Ten Commandments ay ginamit ng Diyos para ituro kung sino si Kristo. Yan ang aral na tinuturo natin. Siya ang nag-akay sa atin sa ating Panginoon Yesus para makilala natin siya na siya yung katuparan nung first commandment ng Panginoon, na siya ang magbibigay ng kalayaan sa atin. Kaya siya lamang ang karapat dapat nating maging Diyos. So, ang Diyos Ama ng Old Testament at ang Panginoong Yesus sa New Testament, huwag nating pag-awayin. Hindi gumawa ang Diyos ng kautusan na sinira ng ating Panginoon. Tinupad niya yun. Yun ang sinabi niya, hindi ko yan sisirain. I-establish ko ang kautusan ng Panginoon. Paano yun i-establish? Lahat ng sinabi ng Panginoon na maliligtas dahil tumanggap sa Kanya, maliligtas. At yun ang inaral sa atin. So, maikli lang yung study natin sa idolatry kasi hindi natin ito kinakailangang habaan kasi mako-complicate lang yung discussion natin. So, wag na natin i-complicate ang salita ng Panginoon. Mali na sinasabi ng Panginoon na ang idolatry ay between first commandment and second commandment. Okay? Ito yung first commandment, ito yung second commandment at ang idolatry na sa gitna. Ano ang idolatry? Kapag ang mga tao ay nireject nila ang first commandment, hindi nila tinanggap ang Panginoong Yesus, idolatry ipapalit nila sa ating Panginoong Yesus. Kapag ang mga tao na mga Kristiyano na naligtas sa first commandment dahil tinanggap nila ang Panginoong Yesus pero nireject naman nila yung second commandment, yung love and keep my commandments, idol din ang kanilang wino-worship. Si Kristo nga yun ang kanilang wino-worship. Pero yung Kristo na idol, hindi yung Kristo ng tagapagligtas. Let me point this out, nung ang Panginoong Yesus, nung si Moses ay nasa bundok, nire-receive niya itong Ten Commandments, ang mga tao ay gumawa ng idol. Ano yung idol nila? Bull. Okay? So sabi natin, grabe naman itong mga to, iba kagad ang sinamba nila. Now, remember this, ang bull o yung Aleph, yung first letter ng Hebrew alphabet, speaks about God, yung the power of God. So yung bull na ginawa nila, it does not represent another God or yung the God ng bull ng Egypt, kundi yung concept nila ng Jehovah, ng Father, yung bull, yung all-powerful. So ginawa lang nilang ginto, yung Ten Commandments. So inassign nila yung kalaban ng Diyos na maging wangis ng Diyos. Kaya nga madaling linlang ang salapi kasi pwede siyang convert into the blessings of God, di ba? Papagpalain ka ng Panginoon, bibigyan ka mo ng maraming pera. Pero sabi naman natin, hindi. Ang blessing ay yung presensya ng Panginoon. Yung the Lord be with you. So pagkasama mo ang Diyos, yun ang blessing. Kasi pagkasama mo na ang Diyos, hindi makakapasok yung salapi. Hindi mo mawo-worship ang pari. You will not commit
idolatry. So, ang mga tao lamang na hindi nagpo-fall sa idolatry, yung worship of money or worship of others, is yung mga taong sumusunod sa 10 utos ng Panginoon. Holy, kabanalan. Banal sila. Bakit sila banal? Sinusunod nila yung sinabi ng kanilang Diyos. Kung ang Panginoon ng hari mo, sabi ng sa atin sa New Testament sa Matthew, seek ye first, 6:33, seek ye first the kingdom of God, di ba? Sabi niya, hanapin mo ang kaharian ng Diyos, ibig sabihin, tingnan mo kung sino yung hari, at makikita mo lang hari doon si Kristo. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, at ano yung tama sa paningin niya. Ang tama sa paningin niya ito, in 10 commandments, yung love me and keep my commandments, which is the same as John 14:15, love me, keep my commandments. Okay, si Kristo nagsalita yan, kaya nga red letter yan. So, ito yung ito ang parang, buti na lang, naka 100 tayo, Ibig sabihin kung katain ako ngayon, at least kompleto na ngayon yung studies natin. When we started with this, about studying natin sa 10 Commandments. Na kapag ka ang tao ni-reject niya ang 10 Commandments, ni-reject niya ang leadership ng ating Panginoong Yesus at ng kanyang Ama. So kahit na anong sakripisyong gagawin ng isang tao, dadaan siya sa maraming hirap, maraming pagsubok, tatayo siya ng iglesia, ng sambahan, pero ang ituturo naman niya ay yung doktrina ng disobedience. Wala rin. Tandaan natin ang tao merong 2 paa. Ang paa niyan ay nakatayo sa pundasyon, at ang pundasyon ay si Kristo. Kapag tinanggap mo si Kristo, nakatayo ka sa pundasyon ni Kristo. Pero pag ni-reject mo yung 10 Commandments ni Kristo, yung isang paa mo, nakatayo sa buhangin. Hindi stable ang iyong hindi ka matatag sa iyong pagkakatayo. Kaya nga ang history ng church natin is dumadami tayo by division. Kaaway-away na hati ang church. So yung isa naging 2. So dumami. So yun ang comment sa history yung history ng brethren na nabasa ko. Dumadami sila dahil sa So, okay, nakita ko yung sa Basa, nahati ang church namin doon. Nakita ko rin ito sa Bambang, nahati din siya sa Bambang. So, why? Because we never teach yung obedience sa 10 Commandments, and allergic tayo dun sa 10 Commandments. Once na na-mention ang 10 Commandments, tulad sa akin, ang utos sa akin ay, huwag mo ituro ito. Bakit ka tinuturo? Then Peter and the other apostles answered and said, we ought to obey God rather than man. Oops, miracles. We ought to obey God rather than man. second to power of press any key to cancel 12:17 a.m. So nagbigay na ng hint yung aking computer, matutulog na rin siya. So matutulog na rin ako. Good night everyone. Good night.